Nagbabasa ako ng mga comment ninyo sa Facebook at maraming salamat po sa mga nagko-comment sa ating Facebook tuloy. Hindi lang sa Facebook pala, pati sa YouTube channel. Actually, dalawa po yung aking social media account, isang Facebook page at isa pong YouTube channel. Ito pong YouTube channel natin. At nakakatuwa po kasi may mga nagko-comment, may mga humihingi ng tulong. And recently, ito po yung nagiging concern ng marami sa atin. And I am sure na ikaw din, ganito rin yung iyong concern, ganito rin yung iyong nararanasan, na tila baga nababagabag ka. Bakit? Kasi yung niloan mong pera hindi pa pumapasok. Tama po ba? No? Yung kaloloan mo lang sa G-loan ng pera, pero up until now, wala pa rin. No? Yan ang ating sasagutin ngayong hapon na ito. Itong isang katanungan po na natanggap ko po, ay worried na siya, aburido na siya, at yung kanyang perang nilo na inaasahan ay hindi pumasok. Ang problema po mga kaibigan, nakita po namin na sabi ko sa kanya, I told her, sabi ko, paki-check mo nga po ang iyong GCash profile. Kasi sa GCash profile, meron tayong tinatawag na profile limit. Sa profile limit, dito mo makikita kung ilan ba yung incoming limit na binigay sa iyo ni GCash. Ibig sabihin, yung incoming limit, ito po yung perang pwede mong matanggap sa loob ng isang buwan. Ano po? Pwede kang makatanggap ng, pwedeng maging limit mo ay 50,000 to 100,000 o hanggang 500,000 pesos. Depende po. Paano siya tumataas? Depende po kay GCash. Kung ikaw ay fully verified at maganda ang iyong credit standing at matagal ka ng user ng GCash, maaaring tumaas yan up to 500,000 incoming limit every month. Iba pa po yung outgoing. No? Yung outgoing o yung sending limit, yung cash out limit, yan po ay mayroon ding limit. No? So sa case na ito mga kaibigan, ang problema ng ating kababayan, ng ating kaibigan na nag-comment, maraming salamat pala. Kung nais mo rin pala magtanong, huwag mo kalimutan mag-comment down below para masagot ang iyong katanungan. Ang tanong niya, paano daw ang kanyang gagawin? Sabi ko, pumunta ka sa iyong GCash profile. Pagkapunta mo sa GCash profile, puntahan mo yung profile limit. Sa profile limit, makikita mo dyan ang iyong incoming limit. At pag nakita mo ang iyong incoming limit, dyan mo ngayon malalaman ang dahilan kung bakit hindi pumapasok ang iyong perang inutang o ang iyong G-loan sa iyong GCash wallet. Sa case ng ating followers, sa case ng ating subscriber, ang kanyang niloan ay 30,000 pesos. Upon checking, ang kanyang incoming, ang kanyang consumed incoming limit o yung nagamit na niyang incoming limit is 87,000. Therefore, ang kanyang maximum limit lang is 100,000. So, 100,000, nagamit mo na yung 87,000 at meron ka na lang natitirang 13,000 o 13,000 pesos na pwedeng pumasok sa iyong GCash incoming limit. So, ang niloan mo ay 30,000. Pero, ang available lang na pwedeng pumasok sa iyo is 13,000. Ang tanong, bakit hindi pumasok? Kasi, 30 yung dapat pumasok, kaso nga lang, ang available na pwede mo lang matanggap is 13,000. So, hindi yan papasok sa'yo. Paano gagawin natin ngayon? Ngayon po ay July 31. Isang araw na lang, bukas, August 1, magre-reset na ang iyong incoming limit. By the way, mga kaibigan, every month, every first day of the month, ay nagre-reset po ang ating GCash profile limit. So, huwag ka mag-alala, dahil papasok na ang iyong pera at ang dahilan lang pala kung bakit hindi pumapasok ang iyong G-loan is because max out na ang iyong incoming limit. So, hintayin mo lang, magre-reset po yan. Bukas, August 1, available na ulit ang buong 100,000 incoming limit mo, makakapasok na ang iyong niloan na G-loan. Okay ba yon? So, ngayon mga kaibigan, ang tanong, Sabado bukas, papasok kaya iyon? Di ba? Bukas ay August 1, no? Upon recording this video, bukas ay August 1 at ang August 1 ay Sabado. Ang tanong, papasok ba yon? Yan po mga kaibigan ng ating aalamin. Dahil sa tingin ko po, akin lang po ito mga kaibigan, hindi po papasok ang kanyang incoming, ang kanyang G-loan. Bakit? Kasi Sabado. No? Again, 'di ba, ang mga transactions, ang mga fund transaction, mga disbursement ay nag-ooperate lang 'yan tuwing working days. Hindi kasama yung weekends, holidays. Kaya sa tingin ko, ang G-loan mo, bagamat August 1 na bukas, at nare-reset na ang iyong incoming limit, ay papasok sa Monday, August 3. No? So yun lamang po mga kaibigan. Update mo ako kapatid kung pumasok ba siya ng araw ng Sabado o hindi. Okay? Nagbabago po ang GCash. Maraming pagbabago. No? Kailangan makasabay tayo sa pagbabago. Kung may katanungan po kayo,
Please comment down below. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Sasagutin po natin yan. At kung nakatulong po ang video ito sa inyo, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.